Ano po ang tingin ninyo sa mga programa ng ating dating Pangulo? Kung ano yung mga nagawa niya sa Davao, kung ano yung nagawa niya sa ating bansa, ano po ang tingin ninyo sa totality ng kanyang mga naging programa? Ito ay general opinion lang po ang may bibigay. Noong 2016 po, o prior 2016 po, napakagulo ng sitwasyon sa buong Pilipinas when it comes to drugs, Mr. Chair. Talaga pong kahit kaming mga pulis po ako noon, nakita ko po halos hindi na po namin pansinin yung mga gumagamit ng droga na maliliit lamang dahil ang dami pang dapat na unahin yung pong mga pushers and mga drug lords ng mga panahon po na yon. Kaya naniniwala ako na I believe doon po sa war on drugs ni PRRD dahil talaga naman pong napakinabangan ng buong Pilipinas dahil gumanda naman po yung naging tahimik po somehow. Compared doon sa 2022, wala na pong drugs. Wala na po halos. Yun po ang masasabi ko, Mr. Chair. Kaya naniniwala ako na I believe doon po sa war on drugs ni PRRD dahil talaga naman pong napakinabangan ng buong Pilipinas dahil gumanda naman po yung naging tahimik po somehow. Compared doon sa 2022, wala na pong drugs. Wala na po halos. Yun po ang masasabi ko, Mr. Chair. Hindi kailangan. Alam mo ba, sa bawat 10 kaso ngayon, sa bawat 10, 7 ay drug-related. 7 ay drug-related. 7. Sa bawat 10 kaso ngayon, sa bawat 10, 7 ay drug-related. 7. Ngayon, malakas. Ngayon. So, parang nabalik na naman siya. Hindi. Dati. Ngayon, malakas. Ngayon. So, parang nabalik na naman siya. Hindi. Dati. Ngayon, malakas. Ngayon. So, parang nabalik na naman siya. Hindi. Dati. So, parang nabalik na naman siya. Hindi. Ngayon, malakas. Ngayon. So, parang nabalik na naman siya. Hindi. Dati. Hindi kailangan. Alam mo ba, sa bawat 10 kaso ngayon, sa bawat 10, 7 ay drug-related. 7. Ngayon, malakas. Ngayon. So, parang nabalik na naman siya. Hindi. Dati pa yan. Matagal na yan. That has been the... Maraming salamat po, Colonel Leonardo. Meron po ba kayong katungkulin sa naging laban on war on drugs ng previous administration? Mula po nung ako'y CIDG ay nanunong ko lang bilang CIDG ay marami po akong mga operation na nasalihan, nasamahan sa anti-illegal drugs po, Mr. Chair, na nagtagumpay naman po. Yung ilan po ba rito, kasama ni po ninyo, si Colonel Ruina Garma? Wala po akong matanda na kasama. Maaring meron po, Mr. Kasi na-assign din po siya ng Davao City. Maaari po. Kasi po marami po kaming sa Davao City po ang approach namin. Lahat po ng agency ay kasali. Kasali po yung PIDEA, kasali po yung even yung other law enforcement agency, Mr. Chair. Okay. So, maaari po nating sabihin na talagang sinusuportahan po ninyo yung war on drugs ng ating dating presidente. Personal po, sinusuportahan ko po, Mr. Chair. Yung war on drugs po ng previous administration, maaari niyo po bang i-describe kung ano po yung mga proseso ng war on drugs ng nakarang administrasyon? Ano yung kanyang mga components? Kung mag-start po 2016, dahil ako po ay 2016 CIDG na po ako meron pong order sa amin na ang CIDG will refrain from hindi ko lang po sure kung kailan lumabas po yung na kami po hindi na po pwedeng mag-operate ng against anti-illegal drugs. Ang role namin doon po sa war on drugs na yon ay yung mga financial investigation po. Yun po kami tinraining, kaming lahat po ng mga regional chief during that time po, Mr. Chair. Pakiulit po, financial, ano po? Financial investigation po sa mga suspects sa mga personalities involved po sa illegal drugs, Mr. Chair. So, ibig sabihin po, ang ino-operate po ninyo, yung mga malalaking tao?
basta investigation po ng kanilang financial nung mga personality na covered po ng investigation ng region para, on my part, Mr. Chair. At kasama niyo po rito si Colonel Rowena Garma. Hindi po, Mr. Chair, kasi 2016 hindi na po kami magkasama. 2016 po yung binabanggit ko, Mr. Chair. Okay. So 2016 and beyond, hindi na kayo nagsama ni Colonel Rowena Garma. Sa kahit anong operation, hindi kayo nag-usap? Hindi na po, Mr. Chair. Hindi po. Kasi Region 11 lang po ako for the whole time that I was the regional chief po ng CIDG 11. Never I engaged dun sa outside the operations po ng CIDG 11. Hindi po ba na kayo po ni Colonel Rowena Garma ang talagang pinagkakatiwalaan po ng ating presidente? Lalong-lalo na po sa operation, no, ng war on drugs? Actually, parang sa Davao po siguro, maaaring masabi ko sa Davao. Marami po kasing... hindi ko po masabi, Mr. Chair, hindi ko po, sa part po ng presidente nung araw, kung talaga po bang nagtitiwala siya sa akin, hindi ko po alam, Mr. Chair. Nagtitiwala po ang ating Pangulo sa inyo kasi inappoint niya po kayo ng USEC, Maaari ng po, Department of Environment and Natural Resources, kahit po wala po kayong background regarding dun sa DNR. Malayo po kasi nagtapos po kayo sa PNPA, tama po ba? PNPA, Tama po, Mr. Chair. military, yan po ang background ninyo. Pero kahit na po kayo kapos sa kaalaman sa DNR, na-appoint po kayo ng ating Pangulo. So, it shows lang na talagang malapit kayo sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Maaari po, Mr. Chair. Maraming salamat po, Mr. Chair.